Ipinaobliga ng aking magiging biyena ng aking mga magulang na pumunta sa kanilang mansion na nagkakahalaga ng 500 milyong piso upang ipamukha sa amin na kami ay mga hampas lupang nag-aambisyon lamang na umakyat sa mataas na lipunan. Ngumiti lamang ang aking ama at sinabing, "Hindi ko na pauupahan ang mansion na ito. Maghanda na kayong lumayas." Sa loob ng 3 taong pagiging magkasintahan, palagi kong pinaniniwalaan na nahanap ko na ang perpektong lalaki. Siya ay gwapo, matagumpay, direktor ng isang import-export company, nagmamaneho ng Mercedes-Benz, at nakatira sa $1,000,000 na mansion sa Ayala, Alabang. Palagi niyang sinasabi na minahal niya ang aking pagiging simple at mabait, hanggang sa dumating ang araw ng pamanhikan kung saan formal na magkikita ang dalawang pamilya para pag-usapan ang kasal. Sa mismong marangyang mansion na palagi niyang ipinagmamalaki, ibinagsak ng kanyang ina ang isang makapal na prenuptial agreement sa lamesa, tinaasan ng kilay, at ininsulto ang aking mga magulang. Tinawag niya kaming mga patay gutom na nais lamang akong gamitin upang hukayin ang yaman ng kanilang pamilya. Hindi niya alam na ang lalaking nakasuot ng medyo kupas na polo na tahimik na humihigop ng inumin sa kanyang harapan ang aking ama, ang tunay na nagmamay-ari ng mansion na ito na nagkakahalaga ng 500 milyon. At ang pamilya ng babaeng ito ay mga nangungupahan lamang na nagpapanggap na mayaman upang manlinlang ng tao. Ang kanilang kalupitan ng araw na iyon ang mismong sumira sa kanilang marangyang balatkayo at naging apoy na tumupok sa sarili nilang kinabukasan. Isang maaliwalas na hapon ng katapusan ng linggo sa Metro Manila. Dahan-dahang pumasok ang sinasakyan naming grab car sa pinaka-eksklusibong subdivision sa Ayala, Alabang. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay ang mga perpektong gupit na puno, mga fountain na parang sa Europa, at mga nakakabighaning puting mansion. Ang mga naggagandahang gate ay nagpapakita ng antas ng mga super rich. Ang nanay ko, na nakaupo sa likod, ay dahan-dahang hinaplos ang lukot sa kanyang simpleng Filipiniana style na blusa na medyo kupas na ang kulay. Bakas sa kanyang mga mata ang kaba, ngunit ang aking ama, nanatili siyang kalmado. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng itim na pantalon at isang kupas na polo na 4 na taon na niyang pabalik-balik na sinusuot. Sa kanyang mga paa ay ang pares ng sapatos na gawa sa balat na kumulubot na sa paglipas ng panahon. Sa panlabas na anyo, walang maniniwala na ang simpleng lalaking ito ay ang chairman ng Terra Global Corporation, isang real estate empire na nagmamay-ari ng libu-libong ektarya ng prime lots sa buong Pilipinas. Ipinanganak ako ng aking mga magulang nang sila ay lampas 40 anyos na matapos nilang pagdaanan ang lahat ng hirap at ginhawa sa mundo ng negosyo. Tinuruan nila ako mula pagkabata na ang pera ay panlabas na bagay lamang. Kung gaano kakinang ang panlabas, madalas ay ganoon din kabulok ang panloob. Kaya naman mula noong kolehiyo hanggang sa magtrabaho, namuhay ako bilang isang ordinaryong office worker na sumasahod ng 35,000 pesos kada buwan, nagko-commute o nag-angkas, at nakatira sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong. Itinago ko ang aking tunay na estado dahil gusto kong makahanap ng lalaking magmamahal sa akin dahil sa kung sino ako, at hindi dahil sa bilyon-bilyong yaman na nasa likod ko. At akala ko, si Hector na ang lalaking iyon. Tumigil ang sasakyan sa harap ng pinakamalaking corner lot mansion sa bloke. Ang malaking gate na kulay ginto ay nakasara, napapaligiran ng mga namumukadkad na bougainvillea. Nakatayo na si Hector sa may pinto, naghihintay. Nakasuot siya ng navy blue suit na gawa pa ng sastre, ang buhok ay punong-puno ng pomada at nakasuklay patalikod, at sa kanyang pulso ay kumikinang ang isang Rolex watch sa ilalim ng araw. Ang kanyang makisig na anyo ang bumighani sa akin sa loob ng 3 taon. Ngunit nang makita niyang bumaba ang mga magulang ko mula sa isang simpleng grab, biglang nanigas ang ngiti sa labi ni Hector. Nang makita niyang may bitbit ang ama ko na isang basket ng prutas at isang simpleng kahon ng purong tableya mula pa sa Batangas na binalot sa simpleng papel, dumaan ang isang mabilis na irap ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mabilis iyon, ngunit nakita ko. "Oh, nandito na pala kayo, tito. Tita, siguro pagod kayo sa biyahe. Bakit hindi sinabi ni Bea para na ipadala ko ang driver namin para sunduin kayo? Napaka-inconvenient naman ng nagtaksi pa kayo," sabi niya. Ngumiti ang ama ko at tinapik sa balikat si Hector, ngiting nagmumula sa isang simpleng ama na bibisita sa magiging balae. "Ayos lang, iho. Mas madali ang mag-grab
para hindi na kami makaabala sa trabaho mo. May dala nga pala akong kaunting pasalubong galing probinsya. Ang table na ito ay sarili kong gawa, binilad at giniling para subukan ng mama mo. Ah, sige po. Salamat. Tuloy po kayo. Kanina pa naghihintay si Mommy sa sala, pilit na tugon ni Hector habang kinukuha ang basket. Pinasadahan niya ng tingin ang lumang damit ng aking ama at sinilip ang aking ina. Ang pag-ikot niya para igiya kami papasok ay mabilis at tila nagmamadali, na parang natatakot siyang makita ng mga mayamang kapitbahay na nagpapatuloy siya ng mga mukhang squatter sa kanyang bahay. Biglang kumabog ang dibdib ko. Isang masamang kutob ang dumaan sa aking isip. Sa 3 taon naming relasyon, laging pumupunta si Hector sa maliit kong apartment at kumakain ng mga simpleng lutong bahay ko. Palagi niyang sinasabi na hindi mahalaga ang yaman, ang mahalaga ay pag-ibig. Ito ang unang pagkakataon na dinala ko ang aking mga magulang sa kanyang bahay, at ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang malinaw na pagmamaliit mula sa lalaking malapit ko ng tawaging asawa. Dumaan kami sa isang hardin na may mga marmol na daanan, pumasok sa dambuhalang pintong gawa sa Nara patungo sa sala. Napakalawak ng kwarto, may nagniningning na crystal chandelier na nakabitin mula sa napakataas na kisame. Ang sofa ay Italian leather, ang carpet ay Persian, at sa mga estante ay nakadisplay ang mga mamahaling porselana at imported na alak. Ang malamig na hangin mula sa central aircon ay humaplos sa amin. Dala ang nakakasakal na amoy ng mamahaling aromatherapy oil. Pumasok ang mga magulang ko, nang tahimik at magaan ang mga hakbang, walang bahid ng pagkamangha o kuryosidad. Para sa kanila, ang mga bagay na ito ay ordinaryong palamuti lamang. Ngunit marahil, sa paningin ng mga materyosong tao, ang katahimikan at pag-iingat ng aking mga magulang ay hinusgahan bilang kakimiyang pamprobinsya ng mga mahihirap na unang beses nakatapak sa mansyon ng mga mayayaman. Tumayo kami sa gitna ng sala, ng halos 3 minuto, ngunit walang anino ng nakatatanda sa bahay. Nag-aalangang inalok ni Hector ang aking mga magulang na umupo. Inutusan ang kasambahay na kumuha ng tubig at humingi ng pasensya upang umakyat at tawagin ang kanyang ina. Binalot ng nakakasakal na katahimikan ng paligid. Napahigpit ang hawak ko sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking ilong dahil nakikita kong hindi iginagalang ang aking mga magulang. Tila naramdaman ng aking ama ang aking kaba. Tinapik niya ang likod ng aking kamay at ngumiti upang pakalmahin ako. Makalipas ang 5 minuto, umalingaw-ngaw ang tunog ng takong na tumatama sa kahoy na hagdanan. Lumitaw si Doña Teresa, ang ina ni Hector. Kasing edad siya ng aking ina, ngunit balot ng pinakabagong silk dress, may suot na kwintas na perlas na kasing laki ng hinlalaki, at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang 10 karat na diamanteng singsing. Bumababa siya ng hagdan na parang isang reyna. Mataas ang noo, at tinitingnan ng pamilya ko mula ulo hanggang paa, na parang isang reynang nagmamasid sa mga pulubing humihingi ng limos. Walang ngiti ng pagtanggap, walang sigla ng isang magiging balae. Nilampasan ni Teresa ang mga magulang ko, hindi man lang tumango, at dumiretso sa sentrong upuan, dahan-dahang umupo, at nagdekwatro. Magandang hapon sa inyo. Malayo ang biyahe niyo mula sa probinsya. Sigurado akong pagod kayo, simula niya. Medyo malaki ang bahay ko at abala ang mga kasambahay sa paglilinis kaya hindi namin kayo naasikaso ng maayos. Pagpasensyahan niyo na. Mukhang magalang ang kanyang sinabi, ngunit ang tono ay mayabang, matinis, at puno ng sarkasmo. Napanatili ng aking ama ang kanyang pagiging kalmado. Tumango siya at sumagot, "Magandang hapon din, Mrs. Wala pong anuman. Mabilis lang din ang biyahe namin. Unang beses naming bumisita sa inyo at masaya kaming makita na napakaganda at napakagarbo ng inyong pamamahay para sa 2 bata." Magarbo? Natawa si Teresa. Isang tawang puno ng pangiinsulto. Hinaplos niya ang kanyang silk dress, sabay sulyap sa basket ng prutas at sa nakabalot na tableya sa gilid ng lamesa. Ang pamamahay kong ito, kahit magtrabaho kayo buong buhay nyo, kahit gutumin nyo ang sarili nyo hanggang sa susunod na buhay, hindi kayo makakabili kahit isang kanto ng sala ko. Ang anak kong si Hector ay isang direktor na nasanay sa karangyaan mula pagkabata. Lahat ng gamit dito ay imported at high class. Pati nga yung teacup na hawak ninyo ay fine bone china mula pa sa England. Nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat set. Kaya yung tablela nyong galing probinsya na nakabalot sa mumurahing papel, sigurado akong hindi makakain ng pamilya ko yan. Iuwi nyo na lang. At kayo na ang uminom.
Biglang nanigas ang hangin sa sala. Namutla ang aking ina, at bahagyang nanginig ang teacup sa kanyang kamay. Ang tablela na iyon ay mismong ang ama ko ang nag-ani ng kakao, nagbilad, nagbayo, at naghulma sa loob ng halos isang buwan. Iyon ang pinakamahalagang alay niya para sa pamanhikang ito. Ngunit ngayon, tinatrato itong parang basurang mababa ang uri ng babaeng ito. Kumulo ang dugo ko. Akma akong tatayo para ipagtanggol ang mga magulang ko, ngunit mabilis na pinigilan ng ama ko ang aking balikat. Nakangiti pa rin siya, isang malalim at hindi mabasang ngiti. Maaaring hindi mamahalin ang lokal na table, ngunit puno ito ng pagmamahal. Kung hindi kayo sanay, Mrs. Teresa, ayos lang. Nandito naman kami ngayon para sa kinabukasan ng dalawang bata. 3 taon na ring magkasintahan sina Hector at Bea. Sapat na ang kanilang pagmamahalan, kaya nais ng aming pamilya na pag-usapan kung ano ang inyong opinyon. Nang marinig na binanggit ng aking ama ang kasal, binago ni Teresa ang kanyang upo, ipinatong ang siko sa armrest, at isinandal ang baba sa kamay niyang puno ng diamante. Tinitigan niya ako ng matalim na parang labaha at puno ng malisyosong pang-uuyam. Si Hector naman ay nakayuko lang sa kabilang upuan, nakatingin sa kanyang cellphone, at walang anumang intensyon na magsalita o ipagtanggol ang pamilya ng kanyang nobya. Ang kanyang duwag na katahimikan ay parang isang nakikitang sampal na dumurog sa tiwala ko sa kanya nitong nakaraang 3 taon. Mr. Bert? Panimula ni Teresa. Matanda na kayo, kaya diretsuhin ko na kayo para mas madali. Ang pamilya namin ay kabilang sa mataas na lipunan, may international na negosyo. Ang anak kong si Hector ay hinahabol ng mga model at anak ng mga donya. Nang malaman kong nakikipagrelasyon siya sa anak ninyong si Bea, akala ko ay laro-laro lang ng kabataan. Hindi ko inakalang gusto niyang magpakasal. Sa totoo lang, kung titingnan ang estado ng inyong pamilya at ang hitsura ninyo ngayon, kung magiging magbalae tayo, natatakot akong hindi tayo magka-level. Paglabas ko, pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan ko dahil nakipagbalae ako sa mga hampas lupa. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Teresa ay parang lason na tumusok sa aming dignidad. Hampas lupa. Naglakas loob siyang gamitin ang salitang iyan upang tawagin ang aking mga magulang sa mismong unang pagkikita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan ang mayabang na babaeng ito. Tita Teresa, mahal ko si Hector dahil sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa titulo niya o sa bahay na ito. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat ng pera, at ang halaga ng isang tao ay wala sa suot niyang damit o sa teacup na hawak niya. Ang mga magulang ko ay marangal na nagtatrabaho at pinalaki ako ng maayos. Huwag niyo po silang insultuhin. Bea, paano ka nakakasagot sa mami ko? Biglang inangat ni Hector ang kanyang ulo at sinigawan ako. Nakakunot ang noo niya, bakas ang labis na inis. Pumayag na nga si mami na harapin ang mga magulang mo ngayon. Malaking pabor na yon. Imbes na magpasalamat ka, may gana ka pang mag-asta ng ganyan. Humingi ka ng tawad sa mami ko ngayon din. Lumingon ako kay Hector, ang lalaking inakala kong pag-aalayan ko ng buong buhay ko. Ang mga mata niya ngayon ay wala na ang init at lambing na nakikita ko kapag pinagluluto ko siya ng lugaw noong may sakit siya. Wala na ang tamis noong nangako siyang poprotektahan niya ako sa lahat ng bagyo. Ngayon, isa lamang siyang lalaking kontrolado ng kanyang ina, handang tapakan ang dignidad ng kanyang nobya at ng pamilya nito para protektahan ang huwad na karangalan ng kanilang ilusyong yaman. Isang malalim at malamig na pagkadismaya ang kumalat sa aking dibdib. Ang nararamdaman ko ngayon ay hindi na lang galit, kundi matinding pandidiri. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil ipinagtanggol ko ang dignidad ng mga magulang ko? Hector, sinabi mo sa akin na wala kang pakialam kung mahirap o mayaman ako, na ako lang ang kailangan mo. At ngayon nakaupo ka lang dyan at pinapakinggan mong hiyain ng nanay mo ang mga magulang ko tapos sasabihin mong pabor na yon? Tama na, kalabog ni Teresa sa baso. Tingnan mo tong babaeng probinsyana na to. Hindi pa nga nakakapasok sa pamilya namin. Ang bastos na sa magiging biyenan. Hector, imulat mo ang mga mata mo. Ito ba ang klaseng manugang na gusto mong iuwi? Walang modo? Biglang tumayo si Teresa. Lumapit sa cabinet sa gilid ng sala. Kumuha ng isang makapal na folder at malakas na ibinagsak ito sa glass table sa harapan namin. Ang matalim na tunog ng mga papel ay bumasag sa natitirang pasensya sa kwarto. Kung gusto talaga ng pamilya niyong kumapit sa yaman namin at gusto niyo ang titulong asawa ng milyonaryo para umangat sa buhay,
Sasabihin ko na sa inyo, hindi kami nagcha-charity. Kung gusto niyong pumasok sa pintong ito, kailangang pumirma ni Bea sa prenuptial agreement na ito. Basahin mong mabuti, wala akong panahong mag-ulit. Tiningnan ko ang mga papel, ang nakadiin na salitang prenuptial agreement ay sumalubong sa akin. Kalmadong inabot ng ama ko ang folder at tahimik na binuklat ang bawat pahina. Ang hangin sa sala ay tila tumigil. Ang amoy ng aromatherapy oil ay naging mas nakakasakal at nakakaduwal kaysa kanina. Alam ko na ang tunay na labanan, ang sukdulang panghihiya na pinaghandaan ng babaeng ito para ipitin sa pader ang pamilya ko ay nagsisimula pa lamang. Akala niya, kayang baliin ng pera ang likod ng mga mahihirap, ngunit hindi niya alam na ang pinapirmahan niyang papel ay ang mismong death warrant para sa ilusyon nilang yaman. Tila nagbabadyang bumagyo. Ang sala ay napakatahimik kaya maririnig ko ang mabagal na pagtiktak ng lolo clock sa kanto. Binabasa ng ama ko ang kontrata. Ang kanyang kilos ay walang bakas ng takot o pangangamba ng isang mahirap na inaapi ng mayaman. Sa halip, ang magaspang niyang mga daliri ay kalmadong dinadaanan ang mga kondisyon at may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi na mahirap basahin. Ang ina ko na nakaupo sa tabi niya ay namumutla na sa kahihiyan, ngunit nanatiling tahimik, may buong tiwala sa kanyang asawa. Sulyap ko kay Hector, iniwas niya ang kanyang paningin, uminom ng tubig, na parang ang pambabastos na ginagawa ng ina niya sa pamilya ko ay isang normal na nangyayari sa lipunan. Makalipas ang 3 minuto, isinara ng ama ko ang folder at malumanay na ibinaba sa lamesa. Tumikhim siya. Ang boses ay mababa ngunit may taglay na awtoridad na hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain. Tiningnan niya ng diretso si Teresa at sinabing, "Ang kontratang ito ay napakadetalyado, napakahigpit. Siguradong ginugol ni Mrs. Teresa at ng inyong mga abogado ang maraming oras sa pag-aaral nito, pero may ilang kondisyon akong hindi lubos na naiintindihan." Kinuha ko ang papel mula sa aking ama. Nang mabasa ko ang mga unang kondisyon, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Hindi ito prenuptial agreement para protektahan ang yaman bago ikasal gaya ng ginagawa ng mga matitinong pamilya. Ito ay isang kontrata ng pagbili ng buhay, isang nakakadiring patakaran na nagtatakda ng halaga ng tao sa pinakamalupit at pinakawalang hiyang paraan. Nakasulat ng malinaw. Una, pagkatapos ikasal, wala akong karapatang mangialam, hindi maipapangalan sa akin, at wala akong makukuhang anumang parte ng yaman ng pamilya ni Hector, pati na ang mga yamang kikitain habang kami ay kasal. Pangalawa, kailangan kong mag-resign sa aking kasalukuyang trabaho, manatili sa bahay bilang full-time housewife, alagaan ang pamilya ng asawa ko, at bawal kumuha ng kasambahay, para daw mapatunayan ang aking dedikasyon at utang na loob. Pangatlo, kung hindi ako makapagluwal ng lalaking tagapagmana sa loob ng 3 taon, may karapatan ang pamilya ni Hector na makipagdiborsyo o magpaanul ng unilateral at aalis ako ng walang dala kahit isang sentimo at walang karapatang humingi ng sustento. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na umaapaw na hanggang lalamunan. 3 taon ng aking kabataan, 3 taon na ipinagluluto ko si Hector at inihahatid sa opisina niya kapag pagod siya. 3 taong pagtitiis sa mga mood swings ng isang rich kid para lang nauwi sa ngayon. Ang kapalit na matatanggap ko ay isang kontrata na gagawin akong libre at high-class na maid at isang tagapagluwal ng anak para ituloy ang lahi ng pekeng yamang ito. "Oh, tapos mo na bang basahin? Ano sa tingin mo?" Wika ni Teresa. "Sinasabi ko sa'yo, ito ang patakaran ng mga pamilya sa high society. Kapag pumasok ka sa pinto ng mga mayayaman, dapat alam mo ang lugar mo. Dapat marunong kang magsakripisyo. Huwag kang mangarap na mag-aasawa ka ng bilyonaryo at uupo ka na lang doon at hahawakan ang pera ng pamilyang ito. Ang anak kong si Hector ang kumikita ng pera. Kailangan niya ng asawang susunod at magsisilbi ng buong buo, hindi isang babaeng lalabas para makipag-agawan ng kapangyarihan. Pumirma ka dyan at pipili tayo ng magandang petsa. Magpapadala ako ng 50,000 pesos na pamanhikan sa bulok na apartment nyo para sunduin ka. Sobrang pabor na yan para sa pamilya mong patay gutom." Ang mga salita ni Teresa ay parang labaha, dala ang kayabangan ng isang taong ginagamit ang pera para ituring na basura ang ibang tao. Akala niya mabibili ng 50,000 pesos ang isang tao, mabibili ang dignidad ng isang pamilya. Ginusot ko ang kontrata ng sobrang higpit hanggang sa may upi ito sa aking mga kamay.
Lumingon ako kay Hector, pinilit siyang harapin ako. Ang mga mata ko ngayon ay wala ng lambing kundi malamig na parang yelo. Hector, alam mo ba ang tungkol sa kontratang ito? Pumapayag ka sa mga kondisyong ito na nang-aapak sa dignidad ko at ginagawa akong alipin sa sarili kong kasal? Ito ba ang paraan mo ng pagpapatunay sa pagmamahal na ipinangako mo sa loob ng 3 taon? Bea, huwag mo na palakihin ang issue. Intindihin mo naman ako. Sagot ni Hector. Malaki ang negosyo ng pamilya namin, komplikado ang mga assets, normal lang ang prenup sa mga mayayaman. Nagpaplano lang ang mami ko para sa kinabukasan. At tungkol sa pagre-resign at pag-aalaga sa bahay, anong masama doon? Kayang-kaya kitang buhayin. Yang barya-baryang sinusweldo mo sa opisina ay katumbas lang ng isang inuman ko kasama ng mga barkada ko. Kaya bakit magpapagod ka pa? Pumirma ka na. Formalidad lang yan. Ang mahalaga, mahal kita. Sapat na yon. Huwag mo nang galitin si Mommy. Hindi yan maganda. Ang pagiging kalmado at ang mga walang hiyang palusot ni Hector ay parang malamig na tubig na ibinuhos mula ulo hanggang paa ko. Barya-barya. Formalidad lang. Kung gayon, sa paningin niya, ang pagsisikap ko, ang pagiging independent ko, at ang dignidad ko ay basura lang na walang halaga. Isang duwag na nagtatago sa likod ng nanay niya, ginagamit ang peking pagmamahal para manipulahin ako at pilitin akong lunukin ang kahihiyan. Isang lalaking mayabang, mukhang pera, at duwag. Napangiti ako ng mapait para sa sarili kong pagkabulag sa lahat ng mga taong ito. Ibinalibag ko ang kontrata pabalik sa lamesa. Hector, ganoon pala kamura ang pag-ibig na sinasabi mo. Ginagamit ng mataas na lipunan niyo ang pera para presyuhan ang lahat, pati konsensya at dangal. Pero pasensya na, maling tao ang nahanap niyo ng nanay mo. Maaring mahirap ako, pero sarili kong pawis ang pinapakain ko sa sarili ko. Hindi ko kailangang lumuhod at dilaan ang talampakan ng iba para makatira sa peking gintong hawla na ito. Itong maruming kontrata niyo, itago niyo, at maghanap kayo ng ibang mukhang pera. Hindi ako pipirma. Aba, walang hiyang bata ka. Ang lakas ng loob mong sumagot ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Tumayo si Teresa, bumababa taas ang dibdib sa galit. Ang makapal at mamahaling make-up sa mukha niya ay tila hindi na itago ang pagkapangit ng isang taong natamaan sa ego. Iniharap niya ang kanyang daliring puro brilyante at dinuro ako sa mukha. Ang matinis at nakakabinging boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kabaliwan ng isang taong sumabog ang kayabangan, nahahantong sa isang pangyayaring hindi na maibabalik pa. Ang marangyang sala ay biglang naging parang boxing ring na nakakasakal. Nang mariin kong tinanggihan ang prenup, ang peking kayabangan ni Teresa ay ganap ng napunit. Nasanay siyang gumamit ng pera para durugin ang mga mahihina, nasanay sa mga sipsip at uto-uto, at ngayon ay lantarang nilalabanan ng isang babaeng itinuturing niyang hampas lupa sa sarili niyang palasyo. Ang kanyang ego ay sumiklab na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Hindi ko akalaing ang mga patay gutom at hampas lupang tulad niyo ay may ganitong kayabangan sa harap ko. Sino ka ba sa akala mo, ha? Akala mo porket may itsura ka, mabibilog mo ang ulo ng anak ko at makakapasok ka sa pamamahay na ito at magiging donya? Huwag kang managinip. Sasabihin ko sa'yo, bilyon-bilyon ang yaman ng pamilya namin at kilala kami ng mga politiko. Pera ang amoy ng buong katawan ko. Kayo? Tingnan mo nga ang gusgusin at mukhang basurang hitsura ng mga magulang mo. Kupas ang polo, kupas ang pantalon, pati ang dalang prutas at table. Binili lang sa gilid ng palengke na mumurahin. Makatayo lang ang pamilya mo sa sala ko. Nandiri na ako kasi nadumihan na ang carpet ko. Bawat malaswang insulto ay lumabas mula sa bibig ng babaeng nakabalot sa mamahaling seda. Wala siyang pakialam sa kahihiyan. Walang pakialam kung umasta bilang nakatatanda. Ginamit niya ang mga pinakamababang salita para tapakan ang mga magulang ko. Ang ina ko ay nakaupo doon. Namumula na ang mga mata. Ang kanyang payat na mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Hindi siya umiiyak sa takot. Umiiyak siya sa awang nararamdaman para sa akin dahil nakikita niyang malupit na iniinsulto ng ibang tao ang kanyang anak. Ngunit ang aking ama, nanatili siyang nakaupo na parang isang matibay na bato. Ang kanyang mga mata ay malalim, tahimik na inoobserbahan ang nakakatawang palabas ng isang nagpapanggap na mayaman. Mas lalong ikinabaliw ni Teresa ang pagiging kalmado ng aking ama. Akala niya ang katahimikang iyon ay kaduwagan ng mga mahihirap na walang lakas ng loob na sagutin ang mga mayayaman.
Mami, kumalma na po kayo. Mabilis na tumayo si Hector at hinaplos ang likod ng kanyang ina. Saka siya galit na humarap sa akin. Parang asong naapakan ang buntot. Bea, nababaliw ka na ba? Nakikita mo ba kung gaano mo pinagalit ang mami ko? Hindi ba itinuro ng mga magulang mo kung paano gumalang sa mga nakatatanda? Mahirap na nga. Dapat alam niyo ang salitang pagpapakumbaba at hiya. Akala mo ba mabubusog ka ng mumurahin mong dignidad? Kung marunong ka sa buhay, luluhod ka at hihingi ng tawad sa mami ko. At pipirmahan mo yung papel na yan. Baka sakaling pagbigyan ka pa ni mami na makapasok sa pintong ito. Nang marinig ko ang mga salitang lumabas sa mismong bibig ng lalaking dating tinawag kong nobyo, nagbuhol ang lalamunan ko. Isang nakakadiring pakiramdam ang umapaw na nagpapanginig sa aking sikmura. Mumurahing dignidad. At mahirap na nga. Dapat alam ang salitang hiya. Iyon pala ang nasa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Laging nandidiri sa pamilya ko. Nilapitan niya ako at nagpanggap bilang isang simpleng nagmamahal. Lahat ng iyon ay laro lamang upang maghanap ng isang mabait at utu-utong babae na pagsisilbihan siya at magiging kalasag para sa kanyang kayabangan at kaduwagan. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang apoy ng poot na sumusunog sa aking kalooban at malamig na nagsalita. Hector, walang nagturo sa akin na lumuhod sa mga taong walang breeding. Ang nanay mo ay nakasuot ng mga designer brands at brilyante, pero ang kanyang pagkatao ay mas punit at masira pa sa kupas na polo ng ama ko. Mahirap kami sa pera, pero hindi kami mahirap sa pagkatao. Kayo naman, may pera nga, pero ang ugali nyo ay parang mga nakaluwag-luwag lang na walang pinag-aralan. Cancelled na ang kasal na ito. Ang lakas ng loob mong sabihin na wala akong pinag-aralan? Sigaw ni Teresa na bumasag sa katahimikan. Sa sobrang galit at pagkabaliw, nawala siya sa katinuan. Kinuha niya ang teacup ng fine bone china mula sa England na may mainit at umuusok na inumin sa ibabaw ng lamesa at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito ng direkta sa direksyon ng aming pamilya. Isang marahas, malupit, at napakababang gawain. Papa! Sigaw ko sa gulat. Tumalsik ang mainit na tsaa sa katawan ng ama ko. Kahit nakaiwas siya at naiharang ang kanyang kamay, may bahagi ng mainit na inumin ang tumama sa kanyang dibdib na lumikha ng mansya sa kanyang kupas na polo. Ilang patak din ang tumalsik sa kanyang leeg kaya't namula ito. Ang mamahaling teacup ay nahulog sa Persian carpet at nabasag sa matatalim na piraso. Ang nakakabinging tunog ay umalingaw-ngaw sa aming mga tainga. Mga palakang kokak na nag-aambisyong umakyat sa palasyo. Layas! Lumayas kayo sa bahay ko! Bago ko patawagin ang mga guwardiya para kaladkarin ang mga mahihirap na tulad niyo sa kalsada. Nakatayo siya doon, humihingal, ang mga mata ay namumula na parang dugo, at nakaturo ng direkta sa malaking pinto. Mga hampas lupang ambisyosa, ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyong pumutol sa huling hibla ng pasensya ko. Kumulo ang dugo ko hanggang sa aking utak. Ang aking ama, ang pinakadakilang lalaki sa buhay ko, na nagtayo ng bilyon-bilyong imperyo mula sa wala, na palaging nagtuturo sa akin na maging mapagkumbaba at mabait, ay binuhusan lang ng mainit na tubig at tinawag na hampas lupa ng isang babaeng nabubuhay sa ilusyon ng pera. Nasira na ang limitasyon ko. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Binaon ko ang mga kuko sa aking palad hanggang sa dumugo. Humakbang ako ng isa, ang mga mata ko ay matalim na parang libu-libong karayom na nakatutok sa mukha ni Teresa. Handa akong sumugod at sampalin ang babaeng ito upang ibalik ang kahihiyang ibinigay niya. Wala akong pakialam sa lahat, wala akong pakialam kung bahay niya ito, wala akong pakialam kung tumawag siya ng guwardiya, dudurugin ko ang peking yaman na ipinagmamalaki niya. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang matibay na kamay ang humawak ng mahigpit sa aking braso, pabalik, ang pamilyar na init at tatag ay dumaloy mula doon. Ang ama ko, hindi siya nagpakita ng sakit dahil sa paso, at hindi rin siya sumigaw sa galit. Ginamit niya ang malalim at sobrang kalmadong mga mata at tiningnan ako, dahan-dahang umiling, at isang ngiti ang lumitaw sa bihasang mukha ng chairman. Sa totoo lang, ang ngiting iyon ay malamig at tahimik, ngunit may taglay na mapanirang lakas ng isang tsunami bago ito humampas. Ang oras upang baligtarin ang laro ay narito na. Dahan-dahang tumayo ng tuwid ang ama ko. Kinuha niya ang isang panyo sa kanyang bulsa at mabagal na pinunasan ang mantsa sa kanyang dibdib. Ang kanyang kilos ay maayos at kalmado, kabaligtaran ng nakakabaliw na pagsigaw ni Teresa sa kabilang banda. Hindi siya nagwala,
Hindi siya nagmura, at hindi niya sinagot ang mga pang-iinsulto ng babaeng nakapamewang sa harap niya. Ang nakakatakot niyang katahimikan ay nagpababa sa temperatura ng sala. Kahit si Hector na kanina lang ay galit na kumampi sa nanay niya, ay walang malay na napaatras ng kalahating hakbang, may kalituhan sa mga mata, hindi naiintindihan ang nangyayari. Palakang kokak na umaakyat sa palasyo, inulit ng ama ko. Ang boses ay mababa at umalingaw-ngaw na parang kampanilya ng tanso. Tumingin siya ng diretso kay Teresa. Ang mga mata niya ay matalas na parang espadang binunot mula sa lalagyan na tumatagos sa mamahaling damit ng babae. Mrs. Teresa, tama ka. Sa buhay, mayroon talagang mga taong likas na mga palakang kokak na mahilig magsuot ng ginto upang manloko ng mundo. Sayang nga lang, kapag hinubad ang ginto, lalabas agad ang amoy ng burak. Ano? Anong sinasabi mo? Ako ang pinariringgan mo? Ako ang pekeng ginto. Ha? Matandang hukluban? Matinis na sigaw ni Teresa. Ang mukhang may makapal na makeup ay nag-iba na ang hugis. Susugod sana siya ngunit napatigil siya nang makitang kalmadong kinuha ng ama ko ang kanyang itim na cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi iyon isang cellphone na ginto o may diamante para magyabang. Isa lamang itong high security na smartphone na madalas ginagamit ng mga presidente at mga tycoon. Nagdial ng numero ang ama ko at tumawag. Hindi niya ni loudspeaker, ngunit dahil napakatahimik ng paligid, bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tumama sa mga tainga ng mga taong nakatayo sa sala. Leo, ang boses ng ama ko ay kalmado, ngunit may taglay na malakas na awtoridad ng isang taong may hawak ng buhay at kamatayan sa mundo ng negosyo. Pakicheck nga ang listahan ng mga inuupahang property ng kumpanya natin sa Ayala Alabang. Kaninong pangalan nakapangalan ang kontrata ng Corner Lot Block 18? Sa kabilang linya, mabilis na binuksan ng assistant na si Leo ang mga file at umalingaw-ngaw ang propesyonal na boses nito. Yes, Chairman. Ang mansyon sa Corner Lot Block 18 ay kasalukuyang inuupahan ng Apex Trading ng 300,000 pesos kada buwan. Ang kinatawang pumirma ng lease contract ay si Hector. May problema ba, Chairman? Ang dalawang salitang chairman at inuupahan ay sumabog sa gitna ng sala na parang bomba. Ang kulay ng mukha ni Teresa ay agad na nagbago mula sa pamumula dahil sa galit hanggang sa naging puting-puti na parang papel. Lumaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga binti, at muntik na siyang bumagsak patalikod kung hindi lang siya sumandal sa sofa. Si Hector naman ay nanlaki ang mga mata, nakanganga, at ang hawak niyang cellphone ay nahulog sa Persian carpet nang may matunog na blag. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa makinis na noo ng magaling na direktor. Iinuupahan. Chairman, nauutal na sabi ni Teresa. Ang boses niyang mayabang kanina ay ganap ng nadurog, napalitan ng sukdulang gulat. Tumingin siya sa ama ko tapos sa akin. Hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi pinansin ng ama ko ang kanilang panginginig. Ipinagpatuloy niya ang pag-uutos sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na pumuputol sa huling pag-asa ng mga mapagpanggap. 2 buwan na silang delay sa pagbabayad ng upa. Hindi ba? I-activate ang breach of contract clause? Maglabas agad ng notice of eviction para i-cancel ang lease sa Block 18. Tawagan mo ang village security at utusan silang palayasin ang lahat ng mga illegal occupants sa bahay na iyan ngayong hapon mismo. Hindi sila pinapayagang magdala ng anumang ari-arian na pag-aari ng mansyon na ito. Maliwanag? Yes, Chairman. Ipapatupad ko agad. Mariing sagot ni Leo. Ibinaba ng ama ko ang telepono at ibinalik sa kanyang bulsa. Ipinag-cruise niya ang kanyang mga kamay sa likod, humakbang ng isa pa. Ang malaking awtoridad na nagmumula sa lalaking nakasuot ng kupas na polo ay tuluyang nandurog sa pekeng imahe ng isang mayamang pamilya. Ang mansyon na nagkakahalaga ng 500 milyong piso ng inyong pamilya, Mrs. Teresa, ay pag-aari pala ng aking kumpanya. Ako si Roberto Villanueva, chairman ng Terra Global Corporation. Ngayon, isinuot ko ang luma kong damit na ito at nagdala ng tablela mula probinsya para lamang makita kung ang lalaking lubos na minamahal ng anak ko ay talagang nirerespeto siya o hindi. Hindi ko inakalang makakapanood pala ako ng isang napakagandang dula ng mga taong nagpapanggap na mayaman para manguto at manloko ng kapwa. Tito. Tito Bert. Bea. Anong ibig sabihin nito? Terra Global Corporation? Ikaw. Ikaw ang anak ni Chairman Roberto Villanueva? Nauutal na lumapit si Hector.
Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang bibigay na. Ang kanyang mapagmataas na hitsura kanina ay nawala ng tuluyan. Naiwan na lamang ang kaduwagan ng isang taong nabuking ang kasinungalingan. Narealize niya na ang taong ininsulto at binuhusan ng mainit na tsaa ng ina niya ay ang mismong nagmamay-ari ng mansyon at buhay ng huwad na karangyaang pinipilit nilang hiramin. Malamig akong umatras. Pinalis ang nakapawis na kamay ni Hector sa hangin. Ang tingin ko sa kanya ngayon ay may taglay na sukdulang pandidiri at awa. Oo, Hector. Ang pamilya ng mga patay gutom at hampas lupa na katatapakan lang ninyo ng nanay mo ay ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Akala nyo porket nakaupa kayo ng mansion, nakabili ng ilang pirasong designer clothes na inutang lang, pwede nyo nang tapakan ng ibang tao? Ang mahal ng presyo para makasali sa inyong high society. Pero pasensya na, wala kayong sapat na pera para bayaran yan. Inakbayan ng banayad ng ama ko ang ina ko, at ang tono ng boses niya ay parang naguutos lang na magtapon ng basura sa labas. Ang mansion na ito ay hindi ko na pauupahan. Maghanda na kayong lumayas. Sa loob ng isang oras, darating ang security team. Hakutin niyo na ang mga basura ninyo at lumayas kayo sa pag-aari ko. Muntik ko nang makalimutan. Tiningnan ng ama ko ang nabasag na teacup sa sahig at malupit na ngumiti. Huwag niyong kalimutang bayaran ang English bone china teacup na iyan ha. Kasama yan sa inventory ng mga inuupahang gamit sa bahay. Matapos iyon, tinalikuran na kami ng ama ko, hinawakan ang kamay ng ina ko, at taas noong lumabas mula sa malaking pintong kahoy, iniiwan ang nakakabinging sigaw, pagbabagsak ng gamit, at ang nakakatakot na pagbagsak ng mag-inang Teresa at Hector. Ang bula na ginamit nila upang manlinlang ng mundo ay naputok na at ang tunay nilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Paglabas namin mula sa malaking pintong kahoy na gawa sa Nara, ang malamig na hangin ng dapit hapon sa Maynila ay humampas sa aking mukha. Hindi na tumawag ng grab ang ama ko dahil paglabas pa lang namin ng gate, isang makintab at itim na Mercedes Maybach ang tahimik na huminto mismo sa aming harapan. Mabilis na bumaba si Leo at magalang na pinagbuksan kami ng pinto. Pumasok ang mga magulang ko sa likod at ako naman ay umupo sa shotgun seat. Sa halip na utusang umalis agad, kumatok ang ama ko sa bintana at inutusan ang driver na pumarada sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, mga 20 metro mula sa corner lot block 18. Ibinaba namin, ng kalahati ang bintana, tahimik na hinihintay ang pagtatapos ng pinakamagandang dula ngayong araw. Sakto makalipas ang 15 minuto, sunod-sunod na busina ang bumasag sa katahimikan ng subdivision. 3 security vehicles mula sa pamamahala ng Ayala Alabang, ang mabilis na dumating at pumreno sa harap ng gate ni na Hector. 15 bouncer na nakasuot ng itim na uniforme, matatangkad at may malalaking pangangatawan, ang sabay-sabay na bumaba na may mga seryosong mukha. Nagsignal ang head ng security sa pamamagitan ng walkie-talkie, at ang malaking kulay gintong gate ay agad na nabuksan ng sapilitan. Pumasok sila ng mabilis na parang mga sundalong maniningil ng utang. Mula sa kinapupuwestuhan ko, rinig na rinig ko ang malakas na pagtili ni Teresa na nagmumula sa sala. Anong ginagawa niyo rito? Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pamamahay ko? Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Nasaan si Hector? Tumawag kayo ng pulis. Ipakulong niyo ang mga magnanakaw na ito para sa akin. Magandang hapon po, Mrs. Kami po ang security team ng property management ng Terra Global Corporation. Ayon po sa emergency order mula sa Board of Directors, ang lease contract ng Block 18 na nakapangalan kay Ginoong Hector ay formal nang kinakansela sa oras na ito dahil sa paglabag sa payment terms at iba pang kasunduan. Inaatasan po namin kayo at si Ginoong Hector na umalis agad sa property ng aming kumpanya. Sandali lang sir! Yung tungkol sa pera, ako nang bahala. Ako ang direktor ng Apex Trading, 2 buwan lang naman kaming delay. Ilang daang libo lang yon. Ita-transfer ko ngayon din. Illegal yung ginagawa nyo. Idedemanda ko kayo. Umiiyak na sigaw ni Hector mula sa labas ng hardin. Pilit pa rin siyang kumakapit sa pekeng titulo niyang direktor para isalba ang huling patak ng kanyang dignidad. Ngunit para sa mga profesional na security personnel ng mga super rich, ang mga pananakot ng isang nangungupahang baon sa utang ay walang anumang bigat. Ginoong Hector, ang credit card account na ginagamit ninyo pambayad sa kontratang ito ay na-freeze na ng bangko kaninang umaga dahil sa patong-patong na bad debts. Hindi na po obligasyon ng aming kumpanya na maghintay.
Ang utos ay nanggaling mismo kay Chairman Roberto Villanueva. Kung hindi po kayo kusang lalabas, mapipilitan po kaming gumamit ng dahas. Nang marinig ang pangalan ni Chairman Roberto Villanueva, biglang natahimik ang pagsigaw ni Teresa sa loob. Marahil sa sandaling iyon, nagising na sa katotohanan ang mapagmataas na babae. Narealize niya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng hampaslupang pamilyang binuhusan niya ng mainit na inumin kanina. Wala pang 5 minuto, ang eksenang hinihintay ko ay naganap. 2 malaking guwardiya ang humablot kay Hector, kinaladkad palabas ng gate, at itinapon siyang pasubsob sa sementong daanan. Si Teresa naman ay itinulak palabas ng 3 guwardiya. Ang buhok niyang kulot na kanina ay perpekto ngayon ay gulo-gulo na. Ang kanyang mamahaling seda ay gusot-gusot, at iisang tsinelas na lamang ang suot. Bitiwan niyo ako, mga walang hiya, ang mga gamit ko, ang mga mamahaling bag at brilyante ko nasa loob pa. Magnanakaw ba kayo? Lahat ng mahahalagang ari-arian sa loob ng bahay, kasama ang mga kasangkapan at ang English bone china teacup na sinira ninyo, ay naka-inventory na at iho-hold upang mapunan ang danyos. Mga personal na damit at gamit lamang ang maaari ninyong dalhin. Ilang maleta na gawa sa mumurahing tela ang inihagis sa gate. Bumagsak ito sa kalsada, bumuka ang mga zipper, at nagkandakalat sa semento ang mga gusot na damit. Ang titulo bilang high society, ang balatkayo ng isang mayamang pamilya na pinaghirapang buuin ni Teresa at Hector, ngayon ay wasak na wasak, inilantad ang sukdulang pagiging kahabag-habag at mumurahin. Gumapang si Hector. Nagmamadaling pinulot isa-isa ang mga polo at pantalon at ipinasok pabalik sa maleta. Nakaluhod siya sa maruming daanan, hindi na magawang iangat ang kanyang ulo para tingnan ang mga mayamang kapitbahay na nagsisimula ng buksan ang kani-kanilang mga bintana para magtsismisan at ituro sila. Uminom ng tubig ang ama ko mula sa bote, at malamig na nagsalita na walang kahit anong bakas ng emosyon. Nakita mo na, anak? Ang tigre na gawa sa papel, isang posporo lang ang katapat para matupok. Ituring mong isang mahal na leksyon ang 3 taon na yan para matuto kang kumilatis ng tao. Tayo na. Umuwi na tayo, Leo. Kanina pa naghihintay ang mami nyo, nagluto siya ng sinigang na hipon. Tumango ako at pinindot ang button para itaas ang bintana. Sakto nang umangat ang madilim na salamin, nagkataong napatingala si Hector at nagtama ang aming mga paningin. Lumaki ang mga mata niya, puno ng labis na pagsisisi, gulat, at sukdulang kawalan ng pag-asa. Ibinuka niya ang kanyang bibig para tawagin ang pangalan ko, ngunit maayos at tahimik nang umandar ang aming Maybach, iniiwan ang mag-inang nagpapanggap na mayaman sa gitna ng mga kalsada ng Maynila. Nagsisimula na ang takip silim. Wala silang bahay, walang pera, at may bitbit na dambuhalang utang na malapit nang bumagsak sa kanilang mga ulo. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aming 600 up square meter na penthouse sa Bonifacio Global City, BGC, ang tunay kong tahanan na ni minsan ay hindi ko ipinaalam kay Hector sa loob ng 3 taon. Tahimik akong nakaupo sa aking leather sofa habang may hawak na isang baso ng red wine. Sa tabi ko, nakapatong sa marmol na lamesa, ang makapal na dossier ng investigasyon na kapapadala lang ni Leo. Sa loob lang ng ilang oras, nahukay ng intelligence network ng Terra Global ang buong nakaraan, background, at lahat ng financial transactions ng pamilya ni Hector sa nakalipas na 5 taon. Habang nagbabasa ako, lalo akong nasusuka. Isang matinding pandidiri ang umaapaw sa akin hanggang sa gusto ko nang ibato ang baso ng wine sa pader. Sa loob ng 3 taon, hindi pala ako nakikipagrelasyon kundi inihuhulog sa isang patibong ng isang pamilya ng sindikato. Ayon sa record, si Hector ay galing sa isang maliit na probinsya, maagang namatay ang kanyang ama. Ang nanay niyang si Teresa ay isang kilalang sugarol sa kanilang lugar, lubog sa utang kaya napilitang tumakas pa Maynila para magtago. Ang tinatawag na import-export company ni Hector, ang Apex Trading, ay isang shell company lang na walang laman itinayo para mag-money launder at mang-scam ng mga small-time investors sa probinsya. Miss Bea, nakasulat sa report ni Leo, ipina-verify ko po ng maayos ang Mercedes-Benz na palaging idinadrive ni Hector para sunduin kayo. Inarkila lang po pala iyon buwan-buwan mula sa isang sindikatong nagpapautang ng 5,006 sa may Cubao. Lahat po ng mga Armani suits, mga Hermes bags, at kwintas na perlas na suot ng nanay niya ngayon, 90% ay Class A fakes na galing Green Hills o Guangzhou
at ang 10% ay inarkila lang sa mga nagpaparenta ng isinusuot ng mga social climbers. Inilipat ko sa susunod na pahina kung nasaan ang bank statements ni Hector. Puro mga kulay pulang numero ang lumitaw na nagpapakita ng mga bad debts sa credit cards, personal loans, at iba pang utang mula sa napakaraming iba't ibang bangko. Ginagamit nila ang bagong utang para bayaran ang lumang utang. Nangupahan sila sa mamahaling subdivision na pagmamayari ng kumpanya namin para gawing fasad, kumuha ng mga litrato at video para i-post sa social media upang makuha ang tiwala ng mga magiging investors at ma-scam nila ito. Pero bakit ako ang tinarget nila? Isang ordinaryong office worker na nagko-commute at nakatira sa maliit na apartment? Nang buklatin ko ang huling pahina ng dosye, doon ko na naintindihan ang lahat. Hindi bobo si Teresa. Siya ay isang tusong matandang soro. Base sa investigasyon, nalaman nilang may malaki akong savings dahil sa mga bonuses na ipinapasok ng kumpanya ng ama ko sa ilalim ng sahod ko. Mayroon din akong napakalinis na credit record at walang kahit anong utang. Ang layunin nila sa paggawa ng malupit na prenuptial agreement ay hindi lang para gawin akong libreng katulong. Ang pinaka nakakasuka sa lahat ay ang isang maliit na sugnay, clause na nakasulat ng napakaliit sa huling pahina. Ang asawang babae ay voluntaryong gagamitin ang kanyang personal na credit record para maging garantor sa anumang bank loans na gagamitin sa pagnenegosyo ng asawang lalaki kung kinakailangan. Isang sumasabog na galit ang tumupok sa bawat selula sa katawan ko. Gusto nila akong i-set up. Gusto nilang pumirma ako ng kasal tapos gagamitin ang pangalan ko para umutang sa bangko at sa akin ibabagsak ang buong bulok na utang nila. Kapag pumutok na ang lahat, tatakas sila papalayo. Iniiwan ako na mag-isang papasan sa napakalaking utang at hahabulin ng batas. Marahil ay makukulong pa. At kung magtagumpay sila, isa lamang akong aliping tagagawa ng anak na pwede nilang itapon anumang oras dahil wala namang nakapangalan na yaman sa akin. Naging yelo ang puso ko. 3 taon ng aking kabataan. 3 taong nagpakulo ako ng lugaw, nanahi ng mga nawawalang butones ng kanyang polo, nagtipid sa sarili kong sahod para lang mabilhan siya ng mamahaling relo tuwing birthday niya. Inosente akong naniwala na bumubuo ako ng tunay na pag-ibig na higit pa sa material na bagay. Yun pala, sa mata ng mag-ina, isa lang akong matabang tupa na naghihintay na dalhin sa katayan. Ang kaduwagan ni Hector kaninang hapon, nang sabihan niya akong lumuhod sa nanay niya, hindi dahil magalang siyang anak, kundi dahil natatakot siyang sirain ko ang huling plano ng kanyang ina. Ininom ko ng tuloy-tuloy ang red wine ko. Ang mapait at mapaklang lasa ng likido ay dumaloy sa lalamunan ko, ginising ang isang ganap na bagong pagkatao sa loob ko. Ang mabait, matiisin, inosenteng Bea na naniniwala sa fairy tales ay namatay na kaninang hapon sa sala ng Mansion Block 18. Ang nakatayo ngayon dito ay si Beatriz Villanueva, ang nag-iisang tagapagmana ng Terra Global Corporation, isang bilyon-bilyong imperyo. Leo, tawag ko. Mababa at kalmado ang boses ko, pero may taglay na matinding puot ng isang taong handa ng durugin ang kanyang biktima. Ipaalam mo sa legal department. Bukas ng umaga, gusto kong nakapatong sa lamesa ng lahat ng partners, suppliers, at creditors ng Apex Trading ang lahat ng bulok na financial records na ito. Gamitin niyo ang impluwensya ng Terra Global para magpadala ng babala sa lahat ng bangko tungkol sa mga bad debts ni Hector. Gusto kong isara ang lahat ng pintuan nila. Kung gusto nilang magpanggap na mayaman, ipapatikim ko sa kanila kung paano madurog sa ilalim ng bigat ng pera. Masusunod, Miss Bea. Bukas ng 8:00 ng umaga, babagsak ang mundo nila. Tumango ako at ibinagsak ang dossier sa lamesa. Sa labas, ang langit ng Maynila ay madilim. At walang bituin eksaktong-eksakto sa magiging kinabukasan ng pamilya ni Hector bukas. Eksaktong 8:00 ng umaga kinabukasan ng Lunes, nang magsimulang tumama ang matinding init ng araw sa kalsada, formal nang umandar ang walang awang makinarya ng totoong kapitalismo. Hindi ko na kailangang magpakita ng personal, at hindi ko rin kailangang tumawag para magmura at manakot tulad ng ginagawa ng mga tambay. Nakaupo lang ako sa opisina ko sa top floor ng Terra Global Tower, humihigop ng premium Sagada coffee habang nakikinig sa report ni Leo tungkol sa domino effect na dumudurog sa mag-inang Hector at Teresa. Ang balitang pinalayas ang Apex Trading sa Ayala Alabang sa gitna ng gabi ay kumalat na kasing bilis ng liwanag sa business circles. Para sa mga taong nabubuhay sa pagpapanggap, ang kanilang reputasyon at ilusyong yaman ang tanging buhay nila. Kapag nasira iyon,
Mas mabilis pa sa House of Cards na guguho ang lahat. Miss Bea, kaka-report lang po ng legal. Pagkatanggap ng mga investors ng dossier tungkol sa tunay na financial status ng Apex, ang pinakamalaking partner nila sa Visayas ay agad na nag-cancel ng contract para sa 10,000 tons of fertilizer. Ipinadala na nila ang kanilang mga abogado sa inuupahang opisina ni Hector sa Makati para bawiin ang 3 million pesos nilang down payment. Nagpupuntahan na rin po ang iba pang maliliit na investors, pinalibutan na nila ang building ngayon. Pinaikot ko ang aking swivel chair at tumanaw sa mga sasakyang parang maliliit na langgam sa baba. Mabuti. At ang mga bangko, ayon sa utos nyo, nagpadala tayo ng patagong warning. Kaninang umaga, nagpadala na ang Bank X at Bank Y ng Notice of Early Loan Recall sa Apex dahil nakitaan sila ng falsification of financial documents para makautang. Lahat ng personal credit cards ni na Teresa at Hector ay naka-freeze na rin. At ang mas malala pa, ang mga sindikatong pinag-arkilahan niya ng Mercedes sa Cubao ay nagpadala na ng mga goons sa opisina niya para bawiin ang sasakyan at maningil ng arawang tubo. Ngumiti ako, isang malamig ngunit nasisiyahang ngiti. Tama ang hula ko. Ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan ay palaging natatakot sa liwanag ng katotohanan. Sa loob ng 3 taon, nasanay na si Hector na magsuot ng suit, mag-spray ng mamahaling pabango, at umupo sa director's chair para magpanggap. Ngayon, habang hinaharap niya ang mga galit na creditors, mga subpina mula sa bangko, at ang banta ng pagkakulong dahil sa estafa, siguradong wasak na ang kanyang maskara. Biglang umilaw ang private cellphone ko. Sa screen nakasulat ang Hector. Sinenyasan ko si Leo na lumabas, sinagot ang tawag, ni loudspeaker, at kalmadong tinapik ang aking mga daliri sa kahoy na lamesa. Bea! Bea! Salamat naman at sinagot mo. Garalgal at puno ng takot ang boses ni Hector sa kabilang linya. Rinig ko rin ang mga sigaw, kalabog, at pagbasag sa background. Marahil ay ginigiba na ng mga creditors ang inuupahan niyang opisina. Bea, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako. Kausapin mo ang chairman, ang daddy mo. Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Kinansela ng mga partners ang kontrata namin. Kinukuha ng bangko lahat. At may mga sindikato sa labas ng pinto ko. Papatayin daw nila ako. Bea, 3 taon tayo. Huwag mo namang kalimutan ang pinagsamahan natin. Alam kong nagkamali ako. Nagpakatanga ako nang hinayaan kong bastusin ng mami ko ang mga magulang mo. Hihingi ako ng tawad, luluhod ako, at magmamakaawa sa inyo. Habang pinakikinggan ang mga iyak at pagmamakaawa ng duwag na taong ito, na kahapon lang ay matapang pang inutusan akong lumuhod at magsorry sa nanay niya, nakaramdam ako ng matinding sarap na gumagapang sa dugo ko. 3 taong pinagsamahan? Nakakatawa kung paano niya ginagamit ngayon ang salitang iyon bilang salbabida. Hector, kalmado at malumanay ang boses ko, pero kasing tulis ng lason na tumutusok sa eardrums niya. Ano namang kinalaman ng pamilya ko kung hinahabol ka ng sindikato at kinansela ng mga partners mo ang kontrata? Resulta yan ng pagiging scammer mo. Gumawa ka ng peking financial records at ginamit mo ang ilusyong yaman nyo para manloko. Hindi naman tinutukan ng kutsilyo ng ama ko ang leeg mo para utangin lahat yan, di ba? Ang ginawa lang namin, binawi ang bahay na hindi mo na nababayaran. Direktor ka, mayaman ka, at sanay kang mamuhay sa luho, hindi ba? Ibenta lang ng nanay mo ang ilang Hermes bags niya at brilyante. Mababayaran niyo rin yan. Bakit ka pa tumatawag sa akin? Hindi, Bea. Alam mo namang mga peke yon. Wala na akong pera, maski isang kusing sa account ko. Na-high blood ang mami ko at naka-oxygen ngayon sa isang mumurahing klinik. Tulungan mo lang ako ngayon. Magiging alipin mo ako. Babayaran ko lahat sa'yo. Mahal na mahal kita, Bea. Ang mga salitang lumalabas sa sinungaling niyang bibig ay nakakaduwal. Mahal na mahal talaga? Ako ba ang mahal niya? O ang life buoy na tinatawag na Terra Global? Mahal niya ako kaya niya ako pinipilit na pumirma sa kontratang gagawin akong pabrika ng anak na sasalo sa lahat ng utang niya? Itago mo na lang ang murang pagmamahal mo para pambayad utang mo, malamig kong putol sa kanya. Ang boses ko ay walang awa at mabilis. Kahapon, noong binuhusan ng nanay mo ng mainit na tsaa ang ama ko, ikaw na mismo ang pumutol sa huling daan mo para mabuhay. Hindi kita itutulak sa kamatayan. Ibinalik lang kita sa tunay na estado mo bilang isang hampas lupang patay gutom mga salitang inihagis ng nanay mo sa mukha ko kahapon. Tamasahin mo ngayon ang lasa ng pagiging isang talunan.
peking milyonaryo. Ibinaba ko ang tawag at inihagis ang cellphone sa lamesa. Naputol ang iyak ni Hector at bumalik ang tahimik, makapangyarihan at ligtas na hangin sa loob ng opisina ko. Sumandal ako sa aking executive chair. Alam ko, dahil sa pagiging duwag at sa pagiging magaling na artista ni Hector, hindi siya titigil sa isang tawag lang. Kapag naipit na sa pader ang isang aso, gagawin nito ang lahat para mangagat o gumapang pabalik sa paanan ng amo para humingi ng limos. Hindi pa tapos ang dula. Ang huling yugto ng kahihiyan para sa lalaking gold digger na ito ay naghihintay pa sa unahan. Pumasok na ang Maynila sa panahon ng tag-ulan. Madilim ang paligid at ang mga maitim na ulap ay nagbabadya ng malakas na bagyong paparating sa lungsod. Minaneho ko ang aking sports car palabas sa parking basement ng Terra Global Tower at dumiretso papunta sa isang luma at pinaglumaang apartment building na nasa loob ng isang masikip na eskinita sa Mandaluyong. Ito ang 45 square meter na inuupahan ko sa nakalipas na 3 taon bilang pugad para itago ang aking tunay na pagkatao bilang isang bilyonaryang tagapagmana. Bumalik ako ngayon para kunin ang mga huling personal na gamit ko para isara na ng tuluyan ang pinakatanga at bulag na kabanata ng buhay ko. Alam kong sa kaduwagan at matinding desperasyon ni Hector na ngayon ay wala nang mapupuntahan, dito siya babagsak. Wala siyang ibang kakapitan kundi ang magpanggap na muli na mahal niya ako. At tulad ng inaasahan ko, habang nililigpit ko ang mga huling lumang damit ko sa isang mumurahing maleta, isang malakas na kulog ang yumanig sa langit at bumagsak ang napakalakas na ulan sa bubong ng yero. Kasabay nito, ang sunod-sunod at desperadong katok sa aking pinto. Hindi iyon katok ng isang taong nakatayo. Iyon ay katok ng isang taong gumagapang sa sahig. Ginagamit ang kanyang huling lakas para kumapit sa manipis na pintong kahoy. Dahan-dahan akong lumapit, hindi nagmamadali, pinihit ang seradura, at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang isang nakakaawang eksena na kung nangyari sana 3 araw ang nakalipas, baka umiyak pa ako sa awa. Ngunit ngayon, wala nang natitira sa puso ko kundi lamig at sukdulang pandidiri. Nakaluhod si Hector sa mismong labas ng pinto. Ang kanyang navy blue tailored suit na ipinagmamalaki niya noong ipahiya niya ang pamilya ko, ngayon ay basang-basa, lukot-lukot, at puno ng putik. Ang kanyang pomadang buhok ay nakabagsak sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang sapatos na leather ay nalapnos na at puno ng maruming putik mula sa binahang eskinita. Iniangat niya ang namumula at maganyang mga mata sa akin. Nanginginig ang mga labi niya. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa sobrang lamig at takot. Ang itsura niya ngayon ay walang ipinagkaiba sa isang ligaw na asong itinapon ng amo, binugbog ng mga tao, at napilitang gumapang pabalik para dilaan ang talampakan ng taong minsan niyang kinagat. Bea, nandito ka. Salamat sa Diyos. Nandito ka pa rin. Papasukin mo ako, Bea. Ang lamig. Hinahabol nila ako. Binubugbog nila ako. Wala na akong ibang mapupuntahan. Iniunat niya ang kanyang nanginginig at maputik na mga kamay para hawakan ang laylayan ng suot kong puting silk dress. Malamig akong umatras ng isang mahabang hakbang, humalukip-kip, at tinitigan ko ang taong nakaluhod sa sahig gamit ang matatalim na mata. Ang pinto ko ay nakaawang lamang sapat para lumabas ang dilaw na ilaw, pero wala akong planong bigyan siya ng espasyo para pumasok. Maling lugar ang napuntahan mo, Hector. Ito ang lugar para sa mga hampas lupa at patay gutom. Kapag pumasok ang isang mayamang direktor na katulad mo dito, baka madumihan lang ang carpet ko. Di ba, yan ang sinabi ng nanay mo noong isang araw? Bakit hindi ka umuwi sa 500 million peso mansion mo para sumilong? O baka nahatak na ng sindikato ang inarkila mong Mercedes kaya naglakad ka hanggang dito? Tila tinamaan sa sikmura si Hector sa mga sarkastikong salita ko. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa sahig at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang iyak ng isang matandang lalaki na napakapeke at napakaawang pakinggan. Nagsimula siyang magpalusot, ginagamit ang crocodile tears para linisin ang kanyang sariling kalaswaan. Bea, nagmamakaawa ako. Huwag mo na akong sabihan ng ganyan. Ang sakit-sakit ng puso ko. Lahat ito kasalanan ng mami ko. Isinusumpa ko. Wala akong alam sa demonyong prenup na yon. Si mami ang gumawa nun. Pinilit niya lang ako. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod, itatakwil niya ako o magpapakamatay siya. Alam mo namang masunurin akong anak? Hindi ko pwedeng suwayin ang nanay ko. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Wala akong pakialam kung mahirap ka man o anak ng bilyonaryo.
3 taon naging totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Naaalala mo noong nagka-dengue ka? 3 gabi akong walang tulog sa ospital para alagaan ka. Hinawakan ko ang kamay mo at nangakong poprotektahan kita habang buhay. Ang pagiging walang hiya ni Hector ay umabot sa level na hindi ko inaasahan. Ginamit niya ang mga lumang alaala para pagtakpan ang bulok niyang pagkatao. Ginamit din niyang panangga ang sarili niyang ina. Ibinagsak lahat ng sisi sa kanya para lang magmukha siyang biktima na napilitan lang ng pagkakataon. Akala niya siguro ang kaharap niya ngayon ay ang dating inosente at malambot na pusong Bea na papauto sa mga matatamis na pangako. Bea, nawala na sa akin lahat. Bankrupt na ang kumpanya, hinahabol ng creditors, at ang mami ko nakaratay sa public hospital na walang pambili ng gamot. Wala na akong pera ngayon, pero hindi ako nagsisising na wala ang pera ko. Ang pinagsisisihan ko lang ay nasaktan kita at ang mga magulang mo. Sampalin mo ako, murahin mo ako, gawin mo kahit anong gusto mo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon para magsimula ulit tayo. Kalimutan na natin to. Bumalik na tayo sa dati. Magtatrabaho ako bilang kargador o factory worker kahit ano, basta kasama kita. Pakiusap. Kausapin mo si Chairman Villanueva. Pakiusap. Ipatanggal mo ang mga freeze orders at bigyan mo kami ng nanay ko ng pagkakataong mabuhay. Bea, ang magligtas ng buhay ay mas mabuti pa sa kahit ano. Iniangat niya ang kanyang mukha, puno ng luha at uhog, at inihampas-hampas niya ang kanyang noo sa semento. Sa labas ng pinto ko, ang tunog ng pag-untog ng ulo niya sa sahig ay sumabay sa kulog sa labas. Isang perpektong trahedya na ginampanan ng pinakamasamang aktor. Humihingi siya ng pag-ibig, pero sa dulo, lumabas din ang tunay niyang motibo. Ipatanggal mo ang mga freeze orders. Ang tunay na layunin ng pagluhod niya sa ulan na ito ay hindi para iligtas ang pagmamahal ng isang babae, kundi para magmakaawa na gamitin ko ang kapangyarihan ng pamilya ko para alisin ang tali na sumasakal sa kanyang leeg. Isinusugal niya ang konsensya ko, ginagamit ang kabaitan ko bilang kasangkapan para makalusot. Isang basura na nagbabalat kayong nagmamahal. Pinanood ko ang kanyang nakakatawang drama. Ang mga labi ko ay unti-unting naporma sa isang malamig na ngiti, handa na para ibagsak ang huling taga para putulin ang bulok na ugnayang ito. Tapos ka na ba, Hector? Tapos na ba ang drama mo bilang biktima? Kung tapos ka na, buksan mo ng malaki ang mga tainga mo at makinig ka. Huwag mong gagamitin ang salitang tunay na pag-ibig para babuyin ang banal na kahulugan nito. Sabi mo wala kang alam sa prenuptial agreement? Nakakatawa. Akala mo ba ang tanga ko? Sa kontratang iyon, may isang clause na malinaw na nagsasabi, ako ang magiging garantor mo sa lahat ng utang mo sa bangko. Kung hindi mo ibinigay sa nanay mo ang bulok mong financial records, paano niya malalaman kung paano isingit ang walang hiyang clause na iyon para gawin akong puppet na sasalubong sa utang ng scammer mong kumpanya? Biglang napatigil si Hector. Natigil ang pag-untog ng ulo niya. Tumingala siya sa akin. Nanlalaki ang mga mata. Puno ng sukdulang gulat nang malamang ang pinakamatalinong patibong nila ay nakita ko na at walang natirang sikreto. Bukas sana ang bibig niya para magpalusot pa, pero itinaas ko ang aking kamay para putulin ang kasinungalingang nakabara sa kanyang lalamunan. Huwag mong sisihin ang nanay mo, isang lalaking lagpas 30 anyos, pero ang laging bukang bibig ay kasalanan ng nanay ko o napilitan ako. Kung talagang may bayag ka, kung talagang may pag-ibig ka, nang buhusan ng nanay mo ng mainit na tsaa ang ama ko, dapat tumayo ka at pinrotektahan mo ang pamilya ko imbes na sigawan ako. Pinilit mo pa akong lumuhod para lang mapanatili ninyo ang pekeng ego ng pamilya nyo. Ang pananahimik at pagkampi mo noong oras na yon ay nagpapatunay lang ng isang bagay. Isa kang duwag at isang parasitiko na nakakapit sa saya ng nanay niya para mabuhay sa ilusyon at manloko ng ibang tao. Bea! Mali ako! Maling-mali ako! Umiiyak niyang sigaw. Binalot lang ako ng takot noon. Natakot akong gumawa ng eskandalo si Mami at mapahiya kami sa mga kapitbahay. Gusto ko lang na maayos ang lahat. Balikan mo naman ang mga oras na naging masaya tayo. Binigay ko naman sa'yo lahat, di ba? Naging masaya naman tayo. Masaya? Anong karapatan mong gamitin ang salitang yon? Ipinagyayabang mo na nagbantay ka ng 3 gabi noong nasa ospital ako? Ipapaalala ko sa'yo, sa loob ng 3 taon, sinong naglalaba at nagpaplansya ng mga Armani suits mo na ginagamit mo sa pang-scam? Noong umuwi kang lasing na lasing at nagsusuka,
Sino ang nagpupuyat para maglinis at magtimpla ng kape para mahimasmasan ka? Yung mumurahing pekeng Rolex na suot mo, sino ang nagtipid ng bawat sentimo ng sweldo niya para mabilhan ka ng regalo tuwing birthday mo? Samantalang ikaw, ipinagyayabang mo sa ibang tao na binili mo yan sa Switzerland. Nilapitan mo ako at pinili mong mahalin ako hindi dahil mabait ako, kundi dahil inakala mong isa akong inosenteng probinsyana na madaling utuin at gamitin para pagtakpan ang mga panloloko mo. Umatras ako ng isang hakbang paloob ng bahay. Ang aking mapanghamak na tingin ay pinasadahan ang kanyang buong katawan sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay parang isang malamig at eksaktong scalpel ng siruhano, pinutol ang bulok na tumor na tinatawag nilang pag-ibig. Ngayon, nang malaman mong ako ang anak ng may-ari ng Terra Global, nagagapang ka sa paanan ko para magmakaawa? Hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang yaman na nasa likod ko. Sayang para sa'yo. Maaaring nagpanggap si Bea na mahirap at simpleng empleyada. Pero kailanman ay hindi naging mahirap at basura ang pagkatao ko tulad mo. Haharapin mo ang batas dahil sa estafa at panloloko nyo. Haharapin mo rin ang mga sindikatong pinagkakautangan ninyo ng 5,006. Ako at ang pamilya ko ay hindi makikialam at hindi rin namin iuurong ang mga freeze orders. Pagbabayaran mo ang kasakiman at panloloko mo ng mag-isa. Lumayas ka sa paningin ko at huwag mo nang dadalhin ang pagmumukha mong yan para dumihan ang pinto ko. Matapos kong sabihin iyon, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Hinawakan ko ang doorknob at malakas na isinara ang pinto. Ang malakas na tunog ng kahoy ay tumapos at pumutol sa lahat ng iyak at pagmamakaawa niya mula sa labas. Pumasok ako sa loob, dumiretso sa isang maliit na lamesa, at kinuha ko ang lahat ng aming mga litrato, mga murang regalo, at pekeng memorabilia na binigay niya, at itinapon ang lahat sa isang itim na garbage bag. Binuksan ko ang bintana sa likod at inihagis ang bag sa basurahan sa baba. Ang lahat ng nakakabulag na kasinungalingan ay tuluyan ng nabaon sa malamig na ulan ngayong gabi. Mula sa sandaling ito, tuluyan nang nagising si Beatriz Villanueva. Paglabas ko sa maliit na apartment na ito, babalik ako sa aking tunay na trono upang panoorin kung paano magpupumiglas ang mga basurang ito hanggang sa huli. Makalipas ang ilang araw, matapos ang napakalakas na bagyo na nagbago sa lahat, bumalik na ako sa normal kong trabaho sa headquarters ng Terra Global Tower. Nakaupo ako sa opisina ko sa 4th floor, nagbabasa ng quarterly financial reports, nang biglang pumasok si Leo na bakas ang pag-aalala. Ang mukha ng palaging propesyonal at kalmadong assistant na ito ay ngayon ay puno ng tensyon. Ibinaba ni Leo ang isang tablet sa ibabaw ng lamesa ko. Ang screen ay nagpe-play ng isang live video sa Facebook, ang pinakamalaking social media platform sa bansa. Umabot na ito sa milyon-milyong views, libu-libong shares, at ang mga comments ay bumubuhos na parang talon. Kumunot ang noo ko at pinindot ang play button. Sa screen, lumitaw si Teresa na malayong-malayo sa kanyang mayabang at mapagmataas na itsura sa loob ng mansion. Wala siyang suot na designer clothes, walang brilyante. Magulo ang kanyang buhok, walang makeup, namumutla, at mukhang pagod na pagod. Nakaupo siya sa isang maliit, madilim, at pinagluma ang kwarto sa isang boarding house. Sa likod niya ay isang sirang folding bed at ilang gusot na damit na nakasampay. Tinakpan niya ang kanyang mukha, umiiyak ng malakas. Ginagampanan ang papel ng isang kawawang matandang ina na inapi ng isang malupit na magiging manugang. Gamit ang kanyang magaling na acting skills, isang talento ng mga sanay sa panloloko, sinimulan niyang gumawa ng kwento na binabaliktad ang katotohanan, isang gawain na sobrang walang hiya. Mga netizens, tulungan niyo kami. Umaapela po ako sa Raffy Tulfo in action at sa batas, iligtas niyo kami ng anak ko. Pinapatay po kami ng isang pamilya ng bilyonaryo na walang awa. Ang anak kong si Hector, isang mabait at nagmamahal na lalaki, ay umibig sa isang babaeng nagngangalang Bea sa loob ng 3 taon. Ibinigay niya ang lahat, ang pera niya, ang oras niya, at binilhan siya ng kung ano-ano. Sabi niya sa amin, isa lang siyang mahirap na probinsyana. Naawa kami kaya handa kaming tanggapin siya bilang manugang. Nagpakumbaba pa ako at inimbitahan ang mga magulang niya sa bahay para pag-usapan ang kasal. Hindi namin akalain na isa pala itong napakalaking panlilinlang. Huminto si Teresa. Nagkunwaring nahihirapang huminga. At ginamit ang laylayan ng damit niya para punasan ang mga luha ng buwaya sa kanyang pisngi bago muling sumigaw sa kamera ng cellphone. Ang bawat salita niya
ay parang kutsilyong nakatutok sa reputasyon ko at sa Terra Global. Akalain niyo yon? Anak pala siya ni Chairman Roberto Villanueva ng Terra Global. Itinago niya ang yaman niya, nagpanggap na mahirap para paibigin ang anak ko. Noong pumunta ang mga magulang niya sa bahay namin, ginamit nila ang kapangyarihan nila para bastusin kami. Binuhusan pa ng tatay niya ng mainit na tubig ang katawan ko para lang manakot. Nang pagsabihan ko ang anak ko, na huwag nang pakasalan ang ganyang klaseng sinungaling na babae, doon na lumabas ang tunay niyang kulay. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kumpanya nila para ipakancel ang lahat ng suppliers namin at inutusan ang mga bangko na hatakin ang kumpanya ng anak ko. Pinalayas pa nila kami ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Kinuha nila ang lahat ng gamit namin, inilagay kami sa kalsada kung saan hinahabol kami ng mga sindikato. Mga netizens, tulungan niyo kaming makamit ang hustisya. Huwag niyo pong hayaang tapakan ng mga mayayaman ang mga mahihirap na tulad namin na walang laban. Humalukip-kip ako at sumandal sa upuan. Tahimik at malamig na pinanood ang buong 10 minutong video. Sa comment section, ang mga netizens na hindi alam ang katotohanan ay nagsisimula ng kumampi sa kanila dahil sa nakasanayang pagprotekta sa mahihirap at pagbash sa mayayaman. Napuno ng mga comments na nagsasabing ako daw ay demonyo, social climber in reverse, mapang-aping mayamang pamilya. May mga nag-aaya na i-boycott ang mga proyekto at magbigay ng 1-star rating sa mga real estate properties ng Terra Global. Nagsisimula na itong lumaki bilang isang major PR crisis. Miss Bea, masyadong delikado ang sitwasyon sa social media ngayon. Nag-report na po ang PR department. Kaninang pagbukas ng stock market, bahagyang bumaba ang stocks natin dahil sa panic ng mga investors. Ginagamit ni Teresa ang public opinion para i-pressure tayo na bawiin ang freeze orders laban sa Apex. Magre-release na po ba tayo ng official statement para linawin ang issue? Tumawa ako ng bahagya. Isang kalmado, malalim na tawa, walang bahid ng kahit anong takot o panic. Talagang sugalero si Teresa. Kapag na-corner, ibubunyag niya ang lahat at gagamitin ang pinakamaruming taktika para manipulahin ang madla para takutin ako. Pero hindi niya alam. Sa level ng 1 bilyon-bilyong korporasyon, hindi kami naglalaro ng sagutan at awayan sa Facebook, parang mga nagbebenta ng online ukay-ukay. Ginagamit namin ang batas at solidong ebidensya para durugin ang mga naninira. Huwag muna tayong mag-release ng statement, Leo. Sabi ko, idinidiin ang mga daliri sa lamesa. Hayaan mo siyang umarte. Hayaan mong magalit ang mga tao. Kapag masyado nilang hinatak ang bow, mas malakas ang balik ng palaso kapag binitawan. Tawagan mo ang pinakamagagaling na abogado natin. Iunin niyo lahat ng ebidensya. Ang lease contract nila na di bayad, bank statements ni Hector na puro utang at panloloko, pruweba ng mga pekeng mamahaling damit niya, ang CCTV footage sa mansion noong araw na binuhusan niya ng mainit na tsaa ang papa ko. Gusto ko ring isecure ninyo ang cyber libel evidence mula sa Facebook Live niya ngayon din. Ididemanda natin silang mag-ina ng estafa, cyber libel, at breach of contract na may kasamang malaking damages. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa matandang Soro na iyan kung anong presyo ang babayaran niya sa paggamit ng social media para kalabanin ang Terra Global. Tumango si Leo bilang pag-unawa. Bakas sa kanyang mga mata ang labis na pagrespeto. Tumingin ako sa labas ng malaking bintana. Ang nakakabaliw na dula ng mag-inang wala ng daanan ay malapit na sa katapusan. Ang huling pagpupumiglas nila ay hindi para isalba sila, kundi para hukayin ang sarili nilang libingan ng mas malalim, mas madilim, kung saan hindi na sila kailanman makakaahon pa. Sumigaw ka lang ng sumigaw, Teresa. Sa korte ang tunay na lugar kung saan ko sisingilin ang lahat. May isang di nakasulat na patakaran sa mundo ng negosyo na alam ng bawat tagapagmana. Huwag na huwag mong hahayaang pangunahan ng emosyon ang lohika kapag humaharap sa krisis. At kapag umatake ka na, siguraduhin ito ang fatal blow na hindi na magbibigay ng pagkakataon sa kalaban na makabango. Sa loob ng 48 oras mula nang kumalat ang video ni Teresa na nag-iiyak at nagpapa-victim sa Facebook, iniutos kong panatilihin ang katahimikan sa buong Terra Global. Ang katahimikang ito ay hindi tanda ng kahinaan, pagtakas, o takot sa hatol ng madla. Ito ay ang tahimik na sandali, bago ang malaking unos. Ito ang oras kung saan inihahanda ng aking mga pinakamagaling na abogado ang kanilang mga legal na espada. Gusto nilang gamitin ang pressure ng netizens, gamitin ang bulag na awa ng masa, para pilitin akong sumuko, lumuhod at humingi ng tawad,
at burahin ang kanilang mga utang mula sa kumpanyang scammer na Apex Trading. Pero nagkamali si Teresa ng kinalaban. Hindi isang sari-sari store ang Terra Global na kayang baliin ng ilang masamang comments online. Kami ay isang imperyo, at ang imperyo ay may sariling patakaran kung paano maglaro. Sa ikatlong araw, sa VIP conference room sa pinakamataas na palapag ng Terra Global Tower, 12 top-tier lawyers sa criminal at civil law ang kumpletong nandito. Ang mga makakapal na folder, mga notarized na ebidensya, flash drives na naglalaman ng mga video, at sandamakmak na financial records ay nakakalat sa mahabang mahogany table. Ang hangin sa loob ay seryoso, propesyonal, at sobrang malamig na parang nakakatakot. Iniayos ng head legal counsel namin, si Attorney Tiongco, ang kanyang salamin at inabot sa akin ang huling dossier. Miss Bea, kumpleto na po ang lahat ng pleadings para sa kaso. May sapat na ebidensya tayo para kasuhan si Mrs. Teresa at Hector ng 3 mabibigat na krimen. Una, cyber libel dahil sa mapanirang puring Facebook Live na sumira sa pangalan mo at sa Terra Global na nagdulot ng malaking perwisyo sa negosyo. Pangalawa, syndicated estafa dahil marami silang niloko dahil sa paggamit ng pekeng financial reports para umutang sa bangko at panloloko sa mga suppliers ng Apex. Pangatlo, breach of contract dahil hindi sila nakapagbayad ng upa at danyos dahil sa pagsira ng English Bone China na nagkakahalaga ng 65,000 pesos. Dagdag pa rito ang penalty at moral damages na aabot sa 30 milyong piso. Naipadala na rin po natin ang video sa NBI Cybercrime Division. Binuklat ko ang folder. Dito nakasulat ang mga ebidensyang hindi na maitatanggi. Ang mga pirma, mga selyo sa kontrata. Bawat isa rito ay mabigat na martilyong handa ng ibagsak sa mga taong nagtangkang magpalit ng puti sa itim at bumaliktad sa katotohanan. Isinara ko ang folder at tiningnan ang mga abogado, sabay labas ng aking huling utos. Magaling. I-file nyo na ito sa korte at sa prosecutor's office ngayon din at sabihan nyo ang PR department. Mamayang 10:00 ng umaga, magpapatawag ang Terra Global ng isang press conference. Hindi natin kailangang umiyak o magpa-victim online tulad nila. Ipakita nyo sa mga news outlets at major networks ang lahat ng pruweba. I-play nyo ang malinaw na CCTV footage mula sa sala ng mansion kung paano ininsulto ni Teresa ang ama ko at kung paano niya sinaboy ang mainit na tsaa kay Chairman Villanueva. I-publish nyo rin ang prenuptial agreement at izoomin ninyo yung part kung saan pinipilit niya akong bayaran ng utang nila. Gusto kong makita ng mga netizens, ng mga taong nang bash sa akin nitong mga nakaraang araw, kung gaano kabulok, karumi, at kalupit ang totoong pagkatao sa likod ng kawawang ina na iyon. Gusto kong baligtarin ang laban gamit ang pinakahubad na katotohanan. Yes, ma'am. Handa na po ang lahat. Sasabog ang balita in less than an hour. At tama ang inaasahan. Pagsapit ng 10:00, sumabog ang pinakamalaking pasabog ng Terra Global sa media. Kabaligtaran sa low quality, malabong livestream ni Teresa, sa isang madilim na kwarto, inilabas ng Terra Global ang high-definition na CCTV footage. Ang bawat bastos na salita, mga palakang kokak, hampas lupa, lumayas kayo, at ang pagbuhos ng mainit na inumin sa ama ko, ay napanood ng milyon-milyong Pilipino. Ang prenuptial agreement na nagpapatunay na plano akong gawing alipin at tagabayad utang ay malinaw na ipinakita line by line. Agad na bumaligtad ang opinyon ng publiko. Ang mga taong nagbash sa akin bilang mapagmataas at malupit na mayaman kahapon, ngayon ay nagkaisa para isumpa at murahin ang kasinungalingan, kawalang hiyaan, at kasamaan ng mag-inang Hector. Ang galit ng mga netizens ay naging daan-daang beses na mas malakas dahil na-realize nilang nagamit sila bilang kasangkapan ng isang matandang scammer. Habang nagwawala ang internet at hinahanap ng mga tao ang mag-ina, sa isang maliit na kwarto sa loob ng binahang eskinita, may kumatok. Pagbukas ni Hector ng kinakalawang na gate, ang mukha ay pagod na pagod at puno ng balbas. Hindi ako o ang mga sindikato ang bumungad sa kanya. Mga pulis na may arrest warrant at ang mga abogado ng Terra Global. Magandang umaga, Mr. Hector at Mrs. Teresa. Nandito po kami bilang kinatawan ng Terra Global at ni Miss Beatriz Villanueva upang ihain sa inyo ang kasong estafa at cyber libel. May inilabas na ring subpina at warrant. Ang lahat ng inyong accounts at passports ay naka-freeze na po. Hold departure order. Inaasahan namin ang inyong pagdalo sa korte. Kung tatakas kayo,
Ipapamanhunt po namin kayo sa buong bansa. Ang matapang na salita ng abogado ay parang death sentence na nakabitin sa ulo nilang mag-ina. Nang marinig ni Teresa ang mga kaso, napasigaw siya ng malakas. Namuti ang mga mata, bumula ang bibig, at hinimatay sa kanyang folding bed. Si Hector naman ay nanghina ang mga tuhod at bumagsak sa malamig na semento, nakahawak sa buhok na parang nababaliw habang nagbubulong-bulong. Ang kanilang maiitim na plano at ang huling barahan nila gamit ang social media ay tuluyan ng dinurog ng katotohanan at ng batas. Ang patibong na ginawa nila para sa akin ay siya ring tali na bumigti sa sarili nilang leeg. Ang pagbawi kong ito ay hindi lamang para linisin ang pangalan namin, kundi para siguraduhing hindi na sila makakaligtas sa batas. Araw ng pagdinig. Napakaliwanag ng langit ng Maynila, walang anumang bahid ng ulap, at ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin ng Regional Trial Court. Bumaba ako mula sa Maybach, nakasuot ng napakatalim at formal na gray suit, nakapusod ang buhok, at matatag na humahakbang gamit ang aking high heels sa hagdan ng korte. Kasabay ko ang aking ama, nananatiling kalmado ngunit naglalabas ng aura ng isang makapangyarihang chairman, kasama ang 12 abogadong may bitbit na mga ebidensya. Pumasok kami sa korte hindi bilang mga naghahanap ng danyos, kundi bilang mga Diyos na may hawak sa kapalaran ng iba. Sa kabaligtaran ng aming pormadong hanay, sa kabilang panig ng silid kung saan nakaupo ang mga akusado, isang nakakaawang eksena ang nakita ko. Si Teresa, na dati nag-aastang donya, ngayon ay parang tumanda ng 10 taon. Walang kulay ang buhok niya, nakasuot ng kupas na damit, at ang mga mata niya ay lubog at mapula dahil sa kawalan ng tulog. Si Hector naman ay payat na payat, nanginginig, at nakayuko lang. Wala silang abogadong kinuha. Pao lang. Dahil wala silang pera para tapatan ang pinakamagaling na law firm ng bansa. Parang mga langgam silang naghihintay, napukpukin ng martilyo ng hukom. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo si Attorney Tiongco at inilatag lahat ng matitibay na ebidensya, ang CCTV, ang kontrata, ang fake bank accounts, at ang listahan ng mga in-scam nilang tao. Bawat isa ay sumasampal sa katotohanan. Lahat ng pag-iyak ni Teresa sa korte ay naging walang kwenta. Your Honor, ang ginawa ng mga akusadong sina Hector at Teresa ay hindi lang civil violation, vandalism o paninira ng bahay. Ang paninira online sa Terra Global at paggawa ng fake accounts para makascam ng milyon-milyon ay isang sadyang plano para sirain ang kliyente ko at mangikil, sabi ng abogado. Hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa at danyos na 30 million pesos. Pumukpok ang judge gamit ang kanyang gavel. Ang malamig na tunog na iyon ang tuluyang tumapos sa buhay ng mga manloloko. Ang akusadong si Hector ay nahatulang guilty at makukulong ng 7 hanggang 10 taon para sa syndicated estafa. Si Teresa ay guilty rin bilang accomplice at sa cyber libel na may kulong na true hanggang 5 taon. Ikinukumpiska ng gobyerno ang kanilang mga natitirang assets para bayaran ang 30 million pesos na danyos perwisyo. Nang marinig ang hatol, parang naubusan ng hininga si Teresa at napahagulgol. Si Hector naman ay nanghina ng tuluyan. Wala na silang lahat. Ngunit ang totoong trahedya at kahihiyan ay hindi nangyari sa paghatol, kundi pagkatapos nito nang sila ay dinadala na palabas. Sa hallway ng korte, habang nakaposas, nagkagatan ang mag-ina. Walang silbi! Wala kang kwentang anak! Biglang sinampal ni Teresa si Hector gamit ang mga kamay niyang nakaposas. Pinag-aral kita para maging mabuting tao, tapos hahayaan mo lang na mapunta tayo rito? 3 taon kayong magkarelasyon, ni hindi mo alam na bilyonarya pala siya? Ang tanga mo, kung nalaman mo lang sana, kung nagpakumbaba ka lang, edi sana bilyonaryo na rin tayo ngayon. Dahil sa katangahan mo, papasok ako sa kulungan sa ganitong edad. Wala kang kwenta. Tumahimik ka, Mami. Hindi na nagpakabait si Hector. Sumigaw rin siya sa mukha ng nanay niya. Ang kanyang kaduwagan ay nawala at idinuro niya ang ina niya. Ikaw ang may kasalanan nito. Sino bang nag-utos sa akin na magtayo ng pekeng kumpanya at umupa ng mamahaling bahay, ha? Ikaw! Noong pumunta sila dito, sino bang nambuhos ng mainit na tubig? Sino ang gumawa ng kontratang gagawin siyang katulong natin? Ikaw yon. Kasakiman mo ang sumira sa lahat. Akala mo kung sino kang donya sugarol ka lang din na lubog sa utang. Sinira mo ang buhay ko. Nagsigawan sila. Nagmurahan sa harap ng mga pulis.
Pinapakita ang pinakamasamang ugali na pwede mong makita sa isang pamilya. Kinailangan silang paghiwalayin ng mga guwardiya at kaladkarin sa police mobile. Pinanood ko iyon na walang nikatiting na tuwa o awa. Nakakaawa na ang pera at kasakiman ay pwedeng sumira sa mismong relasyon ng mag-ina. Talo sila hindi dahil naging malupit ako, kundi dahil sa simula pa lang ay bulok na ang mga puso nila. Nang makalabas ako sa matibay na bakal na gate ng korte, huminga ako ng malalim. Napakasarap ng simoy ng hangin sa Maynila pagkatapos ng umagang ulan. Ang mga puno sa kalsada ay luntian. Kumikinang ang mga patak ng tubig sa ilalim ng araw. Walang bakas ng dilim sa langit kagaya ng isip ko ngayon. Magaan, malinis, at ganap na malaya. Ang lahat ng bagyo, maduming plano, at panloloko ng pekeng high society ay naiwan na, ibinaon sa pinakamalalim na hukay. Ang ama ko na naglalakad sa tabi ko, nakasuot ng paborito niyang simpleng polo, ay matatag na parang bundok. Tinapik niya ang balikat ko, at ang ngiti niya ay puno ng pagmamahal at karanasan mula sa mahabang pakikipaglaban sa negosyo. Anak, tapos na ang lahat. Ang pagwawakas sa isang maling desisyon ay hindi pagkatalo. Isa itong leksyon para mag-mature ka. 3 taong nasayang, nagsisisi ka ba? Tiningnan ko ang ama ko, umiling ako, at ngumiti. Hindi po papa, bawat sakit ay may halaga. Kung hindi dahil sa 3 taong iyon, hindi ako magiging matatag na tao. Siguro po naniwala ako dati na ang pag-ibig at kabaitan ay babalik din sa iyo, pero natutunan ko ang tunay na kulay ng tao. Gusto kong pasalamatan ang mag-inang, yon dahil tinuruan nila ako kung paano makita ang halaga ng totoong pagkatao kumpara sa pekeng balat kayo. Pagbalik ko sa tahimik na penthouse, nagtimpla ako ng chamomile tea at pumunta sa balkonahe, nakatingin sa umaandar at siksikang mga sasakyan sa ibaba. Hawak ang mainit na tsaa sa aking mga kamay. Marami akong na-realize tungkol sa buhay, sa pera, at sa halaga ng babae sa lipunan. Sabi nila, nagbabago daw ang tao kapag may pera. Pero pagkatapos nito, na-realize ko na hindi binabago ng pera ang tao. Ang pera ay isang salamin na nagpapakita ng tunay na pagkatao na dati nang nakatago sa loob. Kung mabuti kang tao, gagamitin mo ang pera para protektahan at tulungan ang pamilya mo, katulad ng ama ko. Pero kung likas kang sakim, magnanakaw, at mapanloko tulad ni na Hector at Teresa, kahit suotan mo sila ng designer clothes at patirahin sa palasyo, pera lang ang mas magpapatingkad ng amoy ng kanilang pagiging basura. Ang tunay na yaman ay hindi nasa relo o kotse mo. Nasa kapayapaan iyon ng isip at pagkatao, sa katotohanang hindi ka kailanman yuyuko dahil ang pera mo ay galing sa malinis na paraan. Bumuhos muli ang malakas na ulan sa Maynila, pinapalamig ang mainit na hapon. Nakaupo dito sa balkonahe, wala na akong kahit anong galit. Sabi nila, the best revenge is success. Pero na-realize ko na ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay ang pagbitiw. Binitawan ko na hindi para patawarin sila, kundi para palayain ang sarili ko at ibalik ang kapayapaan sa aking mundo. 3 taon akong nagpanggap na mahirap dahil gusto kong makahanap ng pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Pero dahil doon, naging biktima ako ng mga taong may pekeng maskara ng kabaitan. Nang subukan nilang tapakan at buhusan ng kumukulong inumin ng aking ama, ang mahina at inosenteng Bea ay namatay. Mula sa puot, isang malakas, matalino, at walang awang Beatriz Villanueva ang isinilang. Sa pamamagitan ng aking kwento, gusto kong magbigay ng mensahe sa mga babaeng nakikinig, lalo na sa mga naiipit sa pagitan ng pag-ibig at kinabukasan. Mga kababaihan, ipinanganak tayong may malambot na puso na naghahanap ng pag-ibig, pero huwag na huwag niyong ibibigay ang lahat ng dignidad, kaligayahan, at kinabukasan niyo sa kamay ng isang lalaki. Ang pinakamatulis ninyong sandata bilang isang babae ay hindi ang mga luha para magpaawa, hindi rin ang ganda na kumukupas, kundi ang inyong talino at ang inyong sariling pera. Hindi man nabibili ng pera ang totoong kaligayahan, pero ang perang pinaghirapan mo gamit ang sarili mong pawis ay pwedeng bumili ng iyong dignidad, proteksyon, at kalayaan. Kapag may pera at boses ka, walang kahit anong demonyong biyenan o lalaking palamunin ang pwede mong hayaang magbato sa'yo ng kontrata at paalipinin ka. Ang halaga mo ay wala sa yaman ng mapapangasawa mo, kundi sa pagiging isang matibay na bundok na hindi kayang tibagin ng sinuman. At kung may araw man na malaman mong niloko ka, huwag kang gumawa ng eksena, huwag mong saktan ang sarili mo.
Ang pinakamasakit na ganti ay ang talikuran sila, tahimik na maglakad palayo, at gumawa ng isang napakagandang buhay. Hayaan mong ang tagumpay mo ang maging pinakamalakas na sampal na mag-iiwan sa kanila sa ilalim ng pagsisisi. Mga kaibigan, habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito, nakita nyo ba ang sarili nyo sa ilang bahagi nito? Kung ang kwento ng aking pagbangon mula sa dilim ay nakaantig sa inyo, mag-iwan kayo ng komento. Baka ang kwento ninyo naman ang maging inspirasyon ng iba. At kung nagustuhan nyo ang mga aral na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel upang muli tayong magkasama sa mga susunod na kwento ng buhay.